Hindi mo natagpuan ang mensaheng ito nang hindi sinasadya, Scorpio. May isang makapangyarihang puwersa ang kumikilos sa likod ng mga pangyayari, tahimik na binabago ang direksyon ng iyong buhay habang ang iba ay nananatiling walang kamalay-malay. May panahong sinubok ang iyong lakas, kung kailan tila nawala sa iyong mga kamay ang kapangyarihan at ang katahimikan ang naging tanging sandata mo. Ngunit ang anumang kinuha noon ay hindi kailanman tunay na nawala. Ito ay itinago, naghihintay ng tamang sandali. Ngayon, muling nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga dating pintuang nakasara ay unti-unting nagbubukas. Ang impluwensya, otoridad, at kasaganaan ay muling umiikot pabalik sa iyo. Hindi ito basta swerte. Ito ang pagbabalik ng matagal ng para sa iyo. Ang iyong korona ay hindi kailanman nawala na antala lamang. Dumarating ang mensaheng ito sa sandaling maaaring kinu-question mo ang sarili mong lakas, Scorpio. Marahil ay nakaramdam ka ng kakaibang katahimikan na may halong pag-aalinlangan, parang huminto ang buhay ng walang paliwanag. Ngunit ang paghintong ito ay hindi kailanman walang laman, ito ay paghahanda. Habang mainay na umuusad ang mundo sa paligid mo, may mga puwersang hindi nakikita na tahimik na kumikilos pabor sa'yo. Bawat pagkaantala, bawat pinto ang nagsara, at bawat sandali ng katahimikan ay humuhubog sa'yo para sa mas dakilang bagay. Hindi ka tinatanggihan, pinipino ka. Scorpio, ang iyong paglalakbay ay palaging tungkol sa pagbabago. Hindi ka bago sa pagkawala ni sa muling pagbangon mula sa abo na mas malakas kaysa dati. Ang pinagkaiba ng sandaling ito ay ang kamalayan. Nagsisimula mo nang maramdaman ang pagbabalik ng iyong kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng linaw ng isip at puso. Hindi ka na sinusubok ng universo, tumutugon na ito sa iyo. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa paghahabol sa mga nawala. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin kung sino ka talaga noon pa man. Nakatagong pakikibaka ng Scorpio, Gen Z nakaraang yugto. May isang yugto sa iyong buhay, Scorpio, na ilan lamang ang tunay na nakaunawa. Sa panlabas, kalmado ka, kontrolado, at tila hindi matinag. Ngunit sa ilalim ng anyong iyon, pasan mo ang mga laban na walang nakakakita. Nagbago ang takbo ng kapangyarihan laban sa iyo. Nabasag ang tiwala. Ang mga pagkakataong pinaghirapan mo ay unti-unting nawala at napatanong ka kung ang katahimikan ba ay parusa o proteksyon. Natutunan mong magtiis ng walang reklamo, magmasid sa halip na tumugon. Hindi ito kahinaan, ito ay estratehiya. Ang enerhiya ng Scorpio ay hindi gumuho ng maingay. Ito'y umatras, nag-aral at naghintay. Sa panahong ito, maaaring nakaramdam ka na tila hindi ka napapansin o minamaliit, na para bang hindi na iginagalang ang presensyang dati may bigat. May mga nagkamaling ipakahulugan ang iyong katahimikan bilang pagkatalo. Ang iba naman ay inakalang tinanggap mo na ang mas kaunti kaysa sa nararapat sa iyo. Ngunit hindi nila nakita ang nangyayari sa loob mo. Inaalis mo ang mga lumang balat. Mga dating pagkakakilanlan, lipas na mga kapit, at huwad na alyansa, lahat ay unti-unting hinubad. Bawat pagkawala ay naglalantad ng katotohanan. Bawat pagsubok ay nagpapatalas ng iyong instinct. Maging ang mga sandali ng pag-iisa ay may layunin upang muli kang iugnay sa iyong panloob na otoridad. Natutunan mo kung sino ang maaari mong pagkatiwalaan, kabilang ang muling pagkatutong magtiwala sa iyong sarili. Scorpio, higit na sinubok ng yugtong ito ang iyong pasensya kaysa sa iyong lakas. Napilitan kang bitawan ang kontrol, hindi dahil wala kang kapangyarihan, kundi dahil may mas matibay na nabubuo sa loob mo. Ang pakiramdam ng pagkakahinto ay tunay na pag-ingat. Ang iyong enerhiya ay iniingatan, hindi sinasayang. Inaalis ng universo ang mga sagabal upang makatuon ka sa tunay na mahalaga. Walang pinagdaanan mo ang walang saysay. Ang pakikibakang tahimik mong nalampasan ang dahilan kung bakit handa ka na ngayong umakyat sa mas mataas na posisyon, isang lugar kung saan ang kapangyarihan ay hindi hiniram, kundi ganap na inaangkin. Yan puntong paglik, nagsisimulang magbago dyan ni enerhiya. Sa simula, halos hindi mo namalayan ang pagbabago, Scorpio. Walang dramatikong anunsyo, walang biglaang tagumpay na humingi ng pansin. Sa halip, tahimik itong dumating sa maliliit na sandaling may kakaibang pakiramdam kumpara noon. Unti-unting napalitan ng linaw ang kalituhan. Ang mga sitwasyong dati umuubos sa iyo ay wala na ang dating kapit. Napansin mong may mga taong kusang lumalayo habang may mga bagong enerhiyang dumarating ng walang pilit. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay pagkakaayon.
Ang iyong intuisyon, na minsang napatahimik ng pagod at pagkadismaya, ay muling nagsalita. Mas malalim mo nang pinagkakatiwalaan ang iyong pakiramdam, kahit wala pang malinaw na paliwanag ang lohika. Mas naging madali ang pagdedesisyon, hindi dahil lantad ang daan, kundi dahil muling gumagana ang iyong panloob na kompas. Hindi mo na naramdaman ang pangangailangang patunayan ang sarili o humanap ng pagpapatunay. May alamang isang bahagi mo, hindi ka na nasa survival mode. Ang puntong ito ng paglik ay hindi tungkol sa panlabas na tagumpay, ito ay tungkol sa panloob na otoridad. Muli mong inangkin ang kontrol sa iyong emosyonal na espasyo. Kung saan dati may pag-aalinlangan, naroon na ngayon ang matalinong pag-unawa. Kung saan dating naninirahan ang takot, pumalit ang kalmadong kumpiyansa. Tumigil ka sa padalus-dalos na reaksyon at nagsimulang tumugon ng may layunin. Scorpio, dito nagsisimulang mag-iba ang tugon ng universo sa iyo. Kapag tumatag ang iyong enerhiya, kusang inaayos ng buhay ang sarili nito upang umayon dito. Nawawalan ng kapit ang mga hadlang. Lumalambot ang pagtutol. Humihinto sa pagtatago ang mga oportunidad. Maaaring napansin mong may mga pintuang nagbubukas sa pamamagitan ng mga usapan, may mga ideyang dumarating ng hindi inaasahan, o may mga pagkakataong lumilitaw sa eksaktong sandaling handa ka na. Hindi naganap ang pagbabagong ito sa magdamag at hindi rin ito aksidente. Nangyari ito dahil tinapos mo ang isang siklo ng pagtitiis at lumabas kang may kamalayan. Tapos na ang bagyo, hindi dahil nawala ito, kundi dahil natutunan mong tumayo ng kalmado sa gitna nito. Pagbabalik ng kapangyarihan, hakbang ng Scorpio tungo sa otoridad. Habang tuluyang nanahan ang panloob na pagbabagong ito, Scorpio, nagsimulang tumugon ang panlabas na mundo sa paraang hindi mo na kayang ipagsawalang bahala. Iba na ang pakikinig ng mga tao kapag ikaw ang nagsasalita. Muling nagkaroon ng bigat ang iyong presensya, kahit sa katahimikan. Bumalik ang otoridad, hindi sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa katiyakan. Hindi mo na kinuwestiyon ang karapatan mong umangkin ng espasyo o magpasya. Alam mo na lang kung kailan kikilos at kung kailan mananatiling tahimik. Iba ang pakiramdam ng pagbabalik ng kapangyarihang ito kumpara noon. Hindi na ito pinapagana ng bugso ng damdamin, pagmamadali, o pangangailangang kontrolin ang resulta. Sa halip, ito'y nakaugat, maingat, at lubos na may layunin. Natutunan mo ang halaga ng hindi padalos-dalos at ang lakas ng pasensya. Ngayon, kapag gumalaw ka, eksakto. Bawat desisyon ay may saysay. Bawat hangganan ay matatag ngunit kalmado. Scorpio, ang pamumuno ay nagsimulang lumapit sa iyo sa halip na ikaw ang humabol dito. Kusang nagtiwala ang iba sa iyong paghatol. Ang mga responsibilidad na dati pasan mo mag-isa ay gumaan habang umaayon ang suporta sa paligid mo. Maaaring napansin mong ang mga sitwasyong dating humahamon sa iyong otoridad ay kusa ng naayos ng may kaunting pagsisikap. Ito ang tanda ng tunay na kapangyarihan, hindi nito kailangang ipahayag ang sarili. Hinubog ng iyong mga pinagdaanan ang paraan ng iyong pamumuno. Naging mas hindi reaktibo at mas estratehiko ka. Mas nakikinig ka kaysa nagsasalita, at kapag nagsalita ka, may linaw ang iyong mga salita. Ang pagbabagong ito ay lumikha ng respeto, hindi takot. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao dahil nararamdaman nila ang iyong sariling pagpipigil at pamamahala sa sarili. Higit sa lahat, muli mong inangkin ang pagmamay-ari ng iyong buhay. Hindi na idinidikta ng panlabas na mga pangyayari ang halaga mo. Tumigil ka sa pakikipag-areglo sa pagdududa. Napagtanto mong ang iyong kapangyarihan ay hindi kailanman nakadepende sa pagsang-ayon ng iba, ito ay panloob at palaging naghihintay na maalala mo. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagbawi ng posisyong nawala. Ito ay pag-akyat sa mas mataas na papel, isang papel na kaayon ng taong ikaw ay naging ngayon. Ang otoridad na hawak mo ay pinaghirapan, pinino, at hindi matitinag. Hindi ka na naghahanda para sa kapangyarihan. Isinasa buhay mo na ito. Kayamanan ili kasaganaan muling hinihila pabalik sa iyo. Habang tumitibay ang iyong pakiramdam ng otoridad, Scorpio, nagsisimula ring magbago ang daloy ng kasaganaan bilang tugon. Ang kayamanan ay hindi dumadaloy pabalik sa iyo ng maingay. Bumabalik ito sa parehong paraan ng iyong kapangyarihan, tahimik, tuloy-tuloy, at may malinaw na layunin. Mapapansin mong mas natural nang lumilitaw ang mga oportunidad ngayon, nang wala ang dating hirap o desperasyong naramdaman mo noon. Unti-unting nawawala ang pressure ng paghahabol sa tagumpay at napapalitan ng pakiramdam ng pagkakaayon. Ang pera, sa pinakatunay nitong anyo, ay enerhiya.
At habang nagiging matatag ang iyong panloob na kalagayan, muli kang kinikilala ng enerhiyang ito. Ang mga sitwasyong dati humaharang sa pag-unlad ng iyong pananalapi ay kusa nang nagsisimulang umayos. Lumuluwag ang mga pagkaantala. Nagiging mas abot kamay ang mga mapagkukunan. Ang mga ideyang dati puno ng pag-aalinlangan ay nagkakaroon na ngayon ng malinaw na potensyal. Hindi ito tungkol sa biglaang yaman, ito ay tungkol sa pangmatagalang paglago na binuo sa kamalayan at pasensya. Scorpio, nagbago na ang iyong ugnayan sa kayamanan. Hindi ka na ginagabayan ng takot sa kakulangan o ng pangangailangang patunayan ang sarili. Sa halip, nilalapitan mo ang kasaganaan ng may matalinong pag-unawa. Alam mo na kung kailan mo ilalaan ang iyong oras, enerhiya, at tiwala. Ang ganitong uri ng pagkamature ang humihila ng tamang mga oportunidad, yaong kaayon ng pangmatagalang katatagan, hindi lamang panandaliang kasiyahan. Maaaring makita mo ang sarili mong nasasangkot sa mga usapang nagbubukas ng pinto, nakakatanggap ng mga alok na tugma sa iyo, o biglang napagtatanto na ang isang bagay na matagal mo nang hawak ay may mas malaking halaga kaysa sa dati mong inaakala. Ang kasaganaan ay bumabalik hindi lamang sa anyo ng pera, kundi sa impluensya, access, at kalayaan sa pagpili. Muli mong inaangkin ang kontrol sa paraan ng iyong paglikha, paggastos, at pagbuo ng yaman. Ang nagpapalakas sa yugtong ito ay ang balanse. Nauunawaan mo na ang kayamanan ay hindi dapat kapitan, ito ay dapat pinapaikot ng may talino. Ang mga aral na natutunan mo sa panahon ng kakapusan ang ngayon ay nagpoprotekta sa iyo laban sa labis. Kumilos ka na ngayon ng may estratehiya, hindi bugso. Hindi ito gantimpala sa pagnanais ng mas marami. Ito ay tugon sa pagiging mas ganap. Hinahanap ka ng kasaganaan dahil handa ka na itong hawakan ng may linaw, pananagutan, at paggalang sa sarili. Bakit iyon nangyayari ngayon? Yan ay espiritual na dahilan. Walang anumang nagaganap sa iyong buhay ngayon ang basta nagkataon lamang, Scorpio. Dumarating ang sandaling ito dahil natapos mo ang mga aral na tanging sa karanasan lamang natututunan, hindi sa paliwanag. Hindi basta ipinagkakaloob ng universo ang kapangyarihan o kasaganaan dahil lang ito'y ninanais, tumutugon ito kapag ang tunay na pagkakaayon ay narating na. Tahimik mong naabot ang pagkakaayong iyon, walang palakpakan, sa pagpili ng pag-unlad kaysa sa padalos-dalos na reaksyon. Sa antas espiritual, ang yugtong ito ay tanda ng pagsasara ng isang karmic loop. Ang mga padron na dati paulit-ulit, pagkawala, pagtataksil, pagkaantala, wala na ngayong kapangyarihan sa iyo. Hinarap mo sila ng may kamalayan, hindi paglaban. Sa paggawa nito, pinakawalan mo ang emosyonal na bigat na matagal na naggapos sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit nagbabago ang lahat ngayon. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. Natuto ka ng pagpipigil kung saan dati bugso ang umiiral. Natuto ka ng pagtitiwala kung saan dati lubos mong binabantayan ang puso mo. At higit sa lahat, natutunan mo ang paggalang sa sarili nang hindi isinasara ang sarili sa iba. Ang mga aral na ito ang muling nag-ayos ng iyong enerhiya. Nang magbago ang iyong panloob na mundo, wala nang pagpipilian ang panlabas kundi sumunod. Scorpio, ang tamang oras sa espiritual na diwa ay hindi tungkol sa orasan o kalendaryo. Ito ay tungkol sa kahandaan. Hindi ka na pinapatakbo ng takot na mawalan ng kontrol o ng pangangailangang dominahin ang mga resulta. Nauunawaan mo na ang tunay na kapangyarihan ay dumadaloy sa pakikipag-ugnayan sa buhay, hindi sa puwersang laban dito. Nangyayari ang yugtong ito ngayon dahil kaya mo na itong panindigan. Noon, maaaring nalunod ka sa kapangyarihan o na-distract ng kasaganaan. Ngayon, kaya mo nang hawakan ang pareho nang hindi nawawala ang sarili. Nakatayo ka sa balance, nakaugat sa karunungan, hindi sa pagnanasa. Ang nararanasan mo ay hindi pagsubok. Ito ay pagpapatunay. Isang senyales na nakagraduate ka na mula sa survival at pumasok sa may kamalayang paglikha. Hindi ka ginagantimpalaan ng universo. Ikaw ay kinikilala nito. Iyon din na dapat gawin ng Scorpio susunod, gabay. Habang unti-unting nabubuksan ang bagong yugtong ito, Scorpio, ang pinakamalakas mong sandata ay ang pagpipigil. Papasok ka sa isang posisyon kung saan hindi kailangang ipahayag ang bawat galaw at hindi rin kailangang sunggaban agad ang bawat oportunidad. Ang gabay para sa iyo ngayon ay simple ngunit makapangyarihan, magmasid bago kumilos. Mas matalas kaysa dati ang iyong intuition at ito ang gagabay sa iyo ng mas tumpak kaysa sa lohika lamang. Pagtiwalaan mo ang mga tahimik na senyales, hindi ka nila ililigaw. Panahon ito ng pagkilos ng may layunin, hindi pagmamadali.
Hindi mo kailangang habulin ang pagpapatunay, pagsang-ayon o tagumpay. Ang para sa iyo ay tutugon sa iyong presensya, hindi sa iyong pagpupumilit. Hayaan mong kusa itong lumapit. Kapag may tunay na pagkakaayon, mararamdaman mo ang katahimikan, hindi ka ba? Ang katahimikang iyon ang iyong kumpirmasyon. Ingatan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay nararapat makaalam ng iyong mga plano, pag-usad, o panloob na mundo. Ang katahimikan ay hindi pagtatago, ito ay estratehiya. Magbahagi ng pili. Kumilos ng desidido. Hayaan mong ang mga resulta ang magsalita para sa iyo. Habang mas kaunti ang iyong paliwanag, mas tumitibay ang iyong posisyon. Scorpio, manatili kang nakaugat sa paggalang sa sarili. Huwag bumalik sa mga lumang gawin ng labis na pagbibigay o pagtitiis sa mga bagay na umuubos sa iyo. Ang mga hangganan na yon ay anyo ng paggalang sa sarili, hindi paglayo. Tumanggi ng walang guilt. Piliin ang kapayapaan ng walang paghingi ng paumanhin. At higit sa lahat, manatiling narito sa kasalukuyan. Huwag magmadali sa isip patungo sa hinaharap o manatili sa nakaraan. Ang kabanatang ito ay nangangailangan ng kamalayan. Mahalaga ang bawat hakbang. Bawat desisyon ay humuhubog sa estrukturang iyong binubuo. Dahan-dahan kang kumilos ng may karunungan, at kumilos ng may kumpiyansa. Hindi ka na naghahanda para sa hinaharap. Aktibo mo na itong nililikha, isang sinadyang pagpili sa bawat sandali. Scorpio, ito ang sandaling nagsisimulang magkabuo ang lahat ng iyong pinagdaanan. Ang katahimikan, ang paghihintay, ang lakas na napilitan mong buuin habang walang nanonood, lahat ng iyon ay humantong dito. Hindi ka na ang dating bersyon ng sarili mo na nag-aalinlangan, humahabol, o kinukwestiyon ang sariling halaga. Ikaw ngayon ay isang taong nauunawaan ang kapangyarihan ng hindi kailangang ipakita ito, at ang kasaganaan ng hindi natatakot na mawala ito. Ang pag-angkin ng iyong korona ay hindi nangangahulugang tumayo sa ibabaw ng iba. Ibig sabihin nito ay tumayo ng matatag sa loob ng iyong sarili. Ibig sabihin nito ay igalang kung gaano ka nakalayo ang narating at tumangging lumiit para lamang sa kaginhawaan ng iba. Pinaghirapan mo ang posisyong ito sa pamamagitan ng pasensya, kamalayan, at sariling pagpipigil. Walang nag-abot nito sa iyo. At walang sinuman ang makakaagaw nito. Maaaring napapansin mo ngayon na iba na ang pakiramdam ng mga hamon. Hindi na nila niyayanig ang pinakapuso mo. Sa halip, ipinapakita nila kung gaano nakatatag ang iyong pundasyon. May tiwala ka sa sarili mo. May tiwala ka sa tamang oras. At higit sa lahat, may tiwala ka sa kakayahan mong harapin ang anumang susunod na darating. Scorpio, ang pamumuno ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay simpleng kaalaman kung kailan lalayo, kung kailan maghihintay, at kung kailan kikilos ng may buong paninindigan. Taglay mo na ngayon ang karunungang iyon. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay sa mundo. Ito ay tungkol sa paggalang sa katotohanang dala mo sa loob. Kaya tumindig ka ng tuwid. Magpatuloy ng walang takot. Tanggapin ang kapangyarihan at kasaganang kaayon mo, hindi bilang gantimpala, kundi bilang salamin ng kung sino ka na ngayon. Ang iyong korona ay palaging sayo. Ngayon, suot mo na ito ng may linaw, balanse, at tahimik na kumpiyansa. Kung tumugma sa iyo ang mensaheng ito, Scorpio, maglaan ka ng sandali upang kilalanin iyon. Lumilitaw ang mga ganitong mensahe kapag ang iyong enerhiya ay nakaayon na upang tanggapin ang mga ito. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at mahalaga ang iyong karanasan. Marami pang iba sa ilalim ng tandang ito ang nakakaramdam ng parehong pagbabago, ang parehong tahimik na pagbabalik ng lakas at linaw. Kung nakakonekta ka sa mensaheng ito, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video. Nakakatulong ito upang maabot ng enerhiyang ito ang iba na maaaring higit din nangangailangan nito, tulad mo. Mag-subscribe sa channel kung nais mong patuloy na makatanggap ng gabay na tumutugon sa iyong paglago, kapangyarihan, at landas pasulong. Inaanyayahan ka ring ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Maaaring isang salita, isang pakiramdam, o kahit ang iyong zodiac sign, ang iyong presensya ay nag-aambag sa kolektibong enerhiyang ito. Kapag nagsasama-sama ang mga Scorpio na may kamalayan, mas lalo pang dumarami ang pagbabago. Manatiling nakaugat. Manatiling mapagmasid. At tandaan, patuloy pang nagbubukas ang paglalakbay na ito, at ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan ka dapat naroroon.